sa LC. Medyo marami-rami. Okay, so wala tayo kasi masyadong LC or land cover this year. Pero last year, yung pinaka-base project namin is land cover. Okay, all throughout from around March up until October, if I'm not mistaken. Okay. So okay na yan. Lower na lang natin. Okay. Lower ko na lang. Tama na. So ito po ay ang ating project ngayon. Okay, it is a land cover with BOC attribute. Okay? So yung iba sa inyo nakapag-training na rin sa land cover training, di ba? Meron tayong mga basic attributes dito. It is almost 20 attributes. Pa-lower po ng hands. Okay na yan. Iba dito is basic attributes. We have building. Yung building po, hindi po natin ginagalaw yan. Alam ko sa ibang project po natin, ginagalaw po natin yung building. Dito po, wala po kayong gagalawin na building kasi okay na yan, ikikik kita. Okay. Ikikik kita. Tama na. Dito wala tayong gagalawin na building. Okay? Kasi kapag ginalaw nyo dito yung building, magkakaroon po kayo ng error, which is building doesn't match with mask. Kapag nag-add lang kayo ng linya, nagtanggal kayo ng linya, or nag-delete kayo ng label, kapag nagpasa kayo ng mapa, magkakaroon po kayo ng error na building doesn't match with mask, hindi nyo po mapapasa yung task ninyo. Okay? So dito, yung gagawin lang natin, Bulbs, pakik nga if ever meron ulit. Sige, sir. Dito, yung gagalawin lang po natin is yung mga nasa man-made feature or sementado na nasa kalsada. Okay? Same goes sa driveways. Same goes sa mga long driveways. Meron po tayo ditong attribute which is road. Yung road, alam niyo na rin kung ano yan, di ba? Kalsada. Yung mga public ways. Di ba? Highways, yung mga papasok sa mga residential house, yan po i-label po natin. Road intersections. Okay? Coming from the word itself na intersection, lahat po ng intersection, ikakat natin into road intersections. Okay, so for example, isang magandang example is ito. Yung part na to, this is a road intersection. Okay? Kung saan nagmi-meet yung mga sasakyan. Crossing. Okay? Road overlap. Ginagamit natin yung attribute na road overlap when it comes to overpass. Okay? Yung may road sa taas, may road sa baba, doon po natin ginagamit yung road overlap. Okay? So wala tayong example ng road over. Yes? Excuse me, sir. Yung road intersection, sir, di ba masyadong mahaba yun? Alam ko mahaba yun. Pero just for starters nga, basic lang. Kasi marami dito yung hindi nakapagtrabaho pa sa LC. Okay? So mamaya ako discuss kung paano ayusin yan. Kalma. Baby, kalma. Okay, sir. Okay. So, meron pa tayong ditong driveway. Okay, yung driveway natin is color yellow. Dito mag-ingat kayo kasi mostly yung mga driveways dito po is naka-long driveway. Okay, it is another attribute. Ito yung kulay flesh na to or kulay brown na to or something. Yan po ay long driveway. Yung long driveway, ginagamit lang po natin yan sa mga mahahabang private roads. Okay, so for example, kagaya nito, ito parang mga apartment style, di ba? So private na yung area na to. Ha? So dito, gagamitin natin yung long driveway para i-identify yung mga road. Okay, hindi natin i-label yan as basic na road. I-label natin yan as long driveway. Okay? Same goes sa mga big buildings. Okay? Big buildings, kagaya nito, for example, isang malaking building. Lahat ng mga road na to, i-label natin to as long driveway as long as hindi po sila wala pa kayo ng training material later para alam nyo kung ano yung double parking at saka yung hindi pwedeng pasukin ng long driveway. Okay? Kasi may mga rules tayo na ginagamit para sa long driveway. Hindi siya kagaya ng mga driveways lang na normal. Ito naman, yung ating driveway which is leading to the residential buildings, kagaya nito, dito, ililabel natin as driveway. As of now, pag nag-pull kayo ng map, naka-long driveway lahat yan. Okay? So all you need to do is to select that and then tag it as driveway.
Okay? Dapat naka-yellow lang yung mga private na driveways, yung mga maliliit, short driveways. As we say. Okay? Driveway intersection. Gagamit tayo ng driveway intersection if ever meron intersection sa mga long driveways. So for example, kagaya nito. Okay? Yung part na to, dito nagmi-meet yung sasakyan na papunta dito. To here. And same goes dito. Diba? So nag-i-intersect yung mga sasakyan dito. So kailangan i-identify natin lahat ng intersections. Okay? So i-label natin as intersection yung area na to kung saan nagmi-meet sila. I would suggest kapag mamaya mag-label kayo yung mga road intersections, huwag niyong pasobrahan. Okay? Hindi naman pwede road intersection hanggang dito. Kagaya nung sinasabi kanina nung isa, up until here, hindi pwede yung ganyan. Okay? Dapat sakto lang, kagaya lang nito, okay na to. Ganito kalaki na intersection. Kung saan lang talaga nagmi-meet yung sasakyan. Same goes sa road. Okay? Same goes sa road. Tapos, meron tayong sidewalk. Okay? Sidewalk is yung mga footwalk, kagaya nito, yan, na mga tao yung dumadaan. Okay? So, we have to label those ones as sidewalk. Kagaya nito. Ito pa. Sidewalks. Okay? So, meron din tayo niyan sa mga residential houses. Sometimes, leading to the building itself, meron silang driveway, meron din silang sidewalks. Okay? So, hanapin natin, baka meron dito. Okay, as of now, wala akong makita. Pero minsan, meron dito, sa mga gilid ng bahay, sa likod ng bahay, merong mga sidewalks dyan. So, we have to label them as well. Okay? Sidewalk intersection. Sidewalk intersection is kung saan nagkakaroon ng multiple strands ng sidewalk, kung saan sila nag-meet. Doon maglalagay din tayo ng sidewalk intersection. Okay? So, ayusin ko muna to. Ganyan. And make sure kapag gumagawa kayo ng sidewalk intersections para sa sidewalks, make sure nyo rin na hindi siya masyadong kalakihan. Yung sakto lang din kung saan nang nag-meet yung intersection. Natin sa sidewalk. Ganyan lang. And that would be perfect lang. Okay? Railway. Alam niyo naman yung railway, di ba? Kung saan dumadaan yung mga train. Okay? Kung saan dumadaan yung mga train, doon i-label natin yon as railway. So as of this map, wala tayong example dyan. Mamaya makakakuha kayo. I would suggest magtanong muna kayo sa mga leaders ninyo. Okay? Kasi kulang-kulang yung ating mapa. Now, sidewalk overlap. Okay na yan. Sidewalk overlap. Gagamitin natin yung sidewalk overlap para sa mga overpass. So for example, gagawa na lang tayo. Example lang, overpass. Okay? Naglalag ka. Okay. Overpass, yung isa may road dito. Okay, papunta yan sa taas or sa baba. Tapos, meron ding road dito sa gilid. Okay, kasi overpass nga ito, di ba? So, yung isa mataas, yung isa mababa. Mababa. So, dito, gagamitin natin yung overlap category. Okay? So, for example, wait lang. So for example, dito sa area na to, kung saan nagmi-meet yung dalawang road, hindi po ito i-label as intersection. Okay? Kasi yung isa nasa taas nga, yung isa nasa baba. Just for you to know lang. Ikakat lang natin yung area na to, kung saan nagmi-meet yung dalawang road sa part na to, isiselect lang natin. And itatag natin as road intersection. So ganyan yung magiging kulay niya. At some cases, meron po tayong sidewalk dito sa gilid. In some cases, yung mga road natin may sidewalk yung sa gilid. So label natin to sidewalk. Okay. So dito sa part na to, meron din tayong sidewalk sa baba. May sidewalk tayo sa taas. Diba? So sa area na nagmi-meet yung dalawang sidewalk, all you need to do then is to cut yung maliit na part niyan kung saan sila nagmi-meet, select nyo yan, and hanapin niyo yung sidewalk overlap. And from there, that is perfect lang. Okay na yan. So dyan natin gagamitin yung mga overlap na yan. Kapag may overpass, kapag may isang label sa taas, merong isang label sa baba. Or isang road sa taas, isang road sa baba. Any questions for now sa mga attributes na discuss ko? Guys? Any questions?
Hello? May kasama ba ako dito? Newbies, magtanong kayo if ever. Kopya, sir, kopya. Copy, sir, copy. Okay. Tapos, meron tayong isang category dito, which is inside parking. Yung inside parking po is yung, for example, it is a road. At the same time, meron po parking lot sa gilid. Kung nakikita nyo po yun, in some cases, meron po diyang mga parang ganito, mga linya sa gilid ng road. At the same time kasi, parking lot to and road. Gawan muna natin ng example kasi wala tayong makita. So parang ganyan. And then may mga linya dyan na puti, which is nag-i-indicate na yung part na yan is pwede kang mag-park. Okay? So yung part na to, pwede siyang gamiting road and at the same time, pwede siyang gamiting parking lot. So if that is the case, kapag nakakuha kayo later, all you need to do is to cut this part out. Kakat natin to. Ganyan. Tapos, isi-select natin to. Itatag natin to as road first. Siyempre. Okay, ayaw mag-tag ng road. Itag muna natin as inside parking. Ganyan yung magiging itsura niya. Magiging kulay blue siya. Pagkatapos niyan, isa-select mo silang lahat. Click ka Control V para maging dalawa yung attribute na nandyan. Okay, mag-copy paste lang. Pagkatapos niyan, you can tag it as road yung isa. Kapag kinlik nyo yan, kagaya niyan, K-title road. Yung isa, others find K-title inside parking. Okay? So pagkatapos ninyong gawin yan, all you need to do is to select ninyong lahat, yung ginawa ninyong inside parking, and then click letter N. Dapat magkaroon yan ng mga red na stripes, kagaya niyan. Okay? In that case, pa-identify ng system na yung part na to can be used as parking lot and at the same time, it can be used as road. Okay? Diyan natin gagamitin yung inside parking. Yung mga nasa gilid ng long driveway na to, ng agaya nito na parking lot, this is supposed to be outside parking. Pero wala tayong outside parking na attribute. So for now, hindi po natin i-label yan. Okay? You can ignore for that. Any questions? May tanong? Sir, ganun din yung sa ano no gagawin sa overlapping sa dalawang road na magkapatong. Hindi. Dalawa pa. Ah, okay po. Hindi natin gagamitin yung sa road, yung letter N. Okay? So, Okay, alam ko sa basic exam ninyo, ganun yung ginagawa nyo. Pero dito, hindi natin ginagamit yun. So, saglit. Ibalik muna natin yung label kanina. Asa na yun?